So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, ayan, bibigyan ko kayo ng top 5 smartphones or budget smartphone na pwede nyo ma-purchase around 3,000 pesos. So tara, start tayo. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, top 5 smartphones tayo or budget smartphone around 3,000 pesos na pwede nyo ma-purchase since malapit ng payday at of course 11/11, the biggest sale of the year. Bibigyan ko kayo ng 5 smartphone na pwede nyo ma-purchase around 3,000 pesos na. At syempre maraming mga consumers sa atin ang naghanap talaga ng pasok lang sa kanilang budget. Kumbaga kasi marami sa atin ang gagamitin lang nila for work, ganyan, di ba? So dito ang nakakatuwa sa Philippines ngayon, and dami po nagsisilabasan ng mga sobrang murang smartphone na ganyang mga price range pwede na po tayo makabili. Again, noong 2020, 2021, 2022, hindi tayo nakakabili ng ganyang smartphone na meron mga gandang specifications around that kind of price tag. Usually, pag 3K, matik basura yan. Pero dito ngayong 2025, going 2026, mga 3,000 pesos smartphone ay sobrang sulit po mga idol. So, again, kung interested kayo sa mga sasabihin natin smartphone, nandito yan sa ating view products. Pag clinic nyo itong view products na to, mariredirect kayo sa sobrang mura na mga smartphone dito. Again, meron po mga special voucher pa yan. Up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha pag dito kayo bibili sa ating view products. Kaya dito lang kayo bibili mga ka-J-Vlog dahil sobrang layo sa kanyang SRP itong mga smartphone na sasabihin natin. So, first, sa ating listahan is wala na iba ang Oppo A5i. So itong Oppo A5i sobrang benta po nitong smartphone na to at around ano lang siya. So yung SRP nito nasa around 4,000 plus, 4 to 5,000 plus. Pero ngayon sa online mga ka-J-Vlog, there's a possibility na makuha nyo to ng 3,000 plus. At pag in-apply nyo pa yung ating special voucher dito, at pag dito pa kayo bumili sa ating view products, in-apply nyo yung voucher natin, ang laki po na madi-discount nyo nga. So, around 3,000 pesos yung maganda na makuha ang Oppo A5i, yung merong 4GB 64. At yung 4GB 128, there's a possibility na makuha nyo siya ng saradong 4,000 or I think mga nasa 3,900 ganon. Nakikita ko yun ng sale, nasa 3,000 lahat nung kanyang variant. So, again, sobrang mura. At when it comes sa specifications itong Oppo A5i, meron siyang 6.67 inches IPS LCD display, HD+, 720p resolution with 90Hz screen refresh rate. So sa OS is ColorOS 40 siya with Android 14, and sa chipset is Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset na merong octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.1 GHz, and sa GPU naka Adreno 610 po ito. Meron siyang 8 megapixel main camera and a 5 megapixel front-facing camera. Pagdating sa battery, very convenient, 5,100 mAh na removable battery with 45 watt fast charging. So, kaya nasa top 5 ko itong Oppo A5i. Unang-una dyan is of course yung kanyang display. So, sa display kasi kung naghanap kayo ng smartphone na merong mataas na nits of brightness, maganda po i-offer ang Oppo A5i dahil sobrang liwanag na itong brightness na to when it comes sa outdoor. Yun yung maganda dito sa device na to. And si Oppo A5i ay isa sa the best na camera smartphone na pwede nyo makuha under 4,000 pesos or around 3,000 pesos. Kahit na 8 megapixel siya, maganda yung mapoprovide niyang quality. Yun yung solid dito sa Oppo A5i. And when it comes sa kanyang charging rate, bibihira lang po ang merong 45 watt fast charging rate sa ganitong presyohan na smartphone. Kaya yan yung huge advantage din nitong Oppo A5i sa mga competitors niya. Very convenient na fast charging rate na 45 watts. Usually, yung mga nandito sa ating video ngayon, i-flex natin, nasa 15 watts, 18 watts. Ito po, 45 watts. Number 4 sa ating listahan is, of course, yung very affordable din na Xiaomi Redmi A5. So, itong smartphone na to is around 3,000 plus din. At yun nga, yung 3GB 64 niya, 3,599. And yung 4GB 128 is around 4,000 pesos. Ang magandang balita doon sa 3GB 64, usually pwede makuha yun ng 2,700, 2.8, depende po sa sale, and of course, ito sa ating special voucher. Pag clinic nyo itong special voucher natin, makukuha nyo talaga ng mura at bagsak presyo rin itong Xiaomi Redmi A5. So, very affordable smartphone ni Xiaomi at hindi rin po basura yung chipset na nilagay nila dito.
Malaki yung screen niya, 6.88 inches IPS LCD display with a resolution of HD plus 720p, 120Hz screen refresh rate din siya. And yung chipset niya is very popular sa budget segment na Unisoc 7250 with an octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.8 GHz and sa GPU na Mali G57 po itong device na to. When it comes sa camera, meron siya dual rear camera system with 32 megapixel main camera and an 8 megapixel front-facing camera. Pagdating sa battery, napakalaki, 5,200 mAh na removable battery with 15-watt fast charging rate po itong Xiaomi Redmi A5. Ang maganda sa Redmi A5 kung bakit isa siya sa top 5 na budget smartphone around 3,000 pesos yung display. Napakalaki ng display nito, 6.88 inches. So yes, notch display siya. Again, very acceptable naman yan for its price. Ang maganda doon, naka 120Hz screen refresh rate pa itong smartphone na to. At ito pa, ang good news dito sa Xiaomi Redmi A5 is yung chipset niya ay hindi po mabagal. Biruin mo 3,000 piso pero meron siyang reasonable chipset, the Unisoc 7250. So napaka-solid na chipset yan around for a budget smartphone. Nakakapaglaro tayo dyan ng ML, COD, Mobile Legends, Honor of Kings at marami pang iba. So syempre, na-try na natin itong Xiaomi Redmi A5 and hindi tayo binigo niyan when it comes sa performance, kahit casual things, mobile gaming, and the battery is very outstanding. Napakatagal niya malobat. Pero again, yung 15 watts is very acceptable yan for its price. 3GB64, pwede nyo pa yung makuha ng below 3,000 pesos. Pero I suggest, go for the 120GB. Mas okay, around 3,000 plus din yan dito sa on. Next sa ating listahan is of course yung counterpart ng Xiaomi Redmi A5, yung Poco C71. So itong smartphone na to ay very identical din dito sa Poco C71. Sabihin na natin 3 and 4 itong so top 3 or top 4 na rin itong smartphone na to. So ano lang parang pareho lang naman sila ng Redmi A5 at hindi sila ganun talaga nagkakalayo ng specification. Same na same sila ng chipset, ng display and all, lahat mga idol. Kaya so when it comes sa kanyang presyo, ganun din, hindi rin sila nagkakalayo dahil ang price din nito 3699, 3GB64, tapos 4GB 128 is 4499. So very affordable din itong Poco C71. Meron din to screen size sa 6.88 inches, HD plus 720p resolution with 120Hz screen refresh rate din itong si Poco C71. When it comes sa chipset, parehong-pareho nga rin na naka Unisoc 7250. Naka Android 15 din ito, dual rear camera system with 32 megapixel main camera and an 8 megapixel front-facing camera. Pagdating sa battery niya, meron tayong 5,200 mAh na removable battery with 15-watt fast charging rate. So tulad ng sinabi ko rin kung anong specs ng Xiaomi Redmi A5, same na same din sa Poco C71. So pareho rin sila kung ano nagustuhan ko. Screen size, napakalaki, 6.88 inches with 120Hz screen refresh rate. At hindi lang yon, syempre, the chipset, the Unisoc 7250, same na same din nung 39 natin din dito. Yung mga ML, COD ay nakakain niya na rin naman ng kahit papaano. No worries when it comes sa gaming dito sa Poco C71. And of course, the battery, napakakunat din ng battery na itong device na to. And syempre, 15 watts, again for its price. Yan pa rin naman usually rin natin nakikita natin. Same din naman ng RAM at ROM, 3GB64 at 4GB 128. Number 2 sa ating listahan is wala nang iba kundi yung isang napaka-affordable din at super duper ganda rin na budget smartphone, ang Infinix Smart 10. So itong smartphone na to, meron tong SRP. Again, SRP is around 4,000 plus for the 4GB64. Pero maganda balita, sa online nga, makukuha nyo lang noong 3,000 plus itong Infinix Smart 10. Kaya pasok na pasok to sa ating category na around 3,000 pesos na smartphone. So again, nung binili rin natin ng Infinix Smart 10, nakuha rin natin to ng around 3,000 pesos. So napakamura at yung kinuha natin is 4GB 128 pa nun. I think nakuha ko yun ng 3,800 pesos. And the 64GB, usually pwede nyo makuha ng 3,200 or saradong 3,000 piso. So yun nga, kung mapapansin nyo, dito sa around budget segment natin na listahan na top 5, more on common natin na mga chipset na pwede makita is the Unisoc 7250. So, yung Unisoc 7250 na yan, sa apat na smartphone natin dito sa listahan, yan po ang equip nila, which is okay na chipset yan for a budget smartphone. Hindi nga po yan ulit mabagal. Nakakapaglaro naman tayo kahit papano dito ng mga certain games like ML, Honor of Kings, and COD. At
surprisingly, yung kanyang performance is outstanding for a budget smartphone. At yun, magandang i-recommend din ng Infinix Smart 10 sa inyo. So when it comes sa screen, meron tong 6.67 inches IPS LCD display with a resolution of HD Plus 720p, 120Hz screen refresh rate po itong device na to. Meron siyang Android 15 with XOS 15 sa OS sa chipset nga is the Unisoc 7250. Then 8 megapixel rear camera and an 8 megapixel front-facing camera. Ang maganda dito, yung kanyang speakers is dual series speakers for immersive sound. And pagdating sa battery, meron to 5,000 mAh na removable battery with 15-watt fast charging rate. So, the reason kung bakit top 2 sa akin ng Infinix Smart 10 is of course, yung kanyang screen. Screen and yung dual series speakers na hindi rin natin nakikita sa karamihan din ng mga budget smartphone na nakita natin sa ating listahan din. So, yung top 1 natin and yung top 2 dual series speakers yan and malaki rin yung battery capacity niya. Again, for the fast charging rate, very acceptable yung ganitong charging rate and at least minimum na rin yan. Kasi yung Smart 9 is 10 watts. Ito medyo nag-upgrade lang naman ng konti. Pero hopefully sa Smart 11 mag-super jump sila ng fast charging rate kasi mababa na talaga yan going 2026 ang 15-watt fast charging rate. So, even sa mga 3,000 pesos, so sana maging 18 watts na sila at least, di ba? Pero, the chipset is okay nga, superb when it comes sa budget segment and the battery itself is makunat din naman dito sa smartphone na to. Although, the Infinix Smart 10 is Android Go Edition, pero yung chipset niya ay kayang-kaya naman i-handle ang full Android OS. No worries naman. Number 1 sa ating listahan is wala nang iba kundi ang isang napakabenta na smartphone today, the Tecno Spark Go 2. So, dapat ang number 1 ko talaga to be honest is sa Samsung Galaxy A06 4G. Pero wala na po yan sa market ngayon. Inalisan ni Samsung, sad to say, at pinalit na nila ang 5G and the A07 LTE. So, kaya ang ginawa natin top 1 is sa Tecno Spark Go 2 kasi ito yung pangalawang nakita ko mabenta talaga sa market today. So, the chipset of the Tecno Spark Go 2 is same na same din sa Infinix Smart 10, sa Redmi A5 and the Poco C71 na merong Unisoc 7250 chipset. Almost pareho rin naman and 64GB, 3GB 64 at 3GB 128 po ang variant ng Tecno Spark Go 2 na usually pwede nyo rin makuha around 3,000 pesos yung dalawang variant na yan. 6.67 inches, HD plus 720p resolution with a refresh rate na 120Hz, Android 15 Go edition din itong Tecno Spark Go 2. 8 megapixel rear at 8 megapixel front. Dual steer speakers. Pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh na removable battery with 15-watt fast charging rate. So, on the best dito sa Tecno Spark Go 2, why you should buy din dito or bakit siya top 1 sa akin? Unang-una siya yung best seller dito sa ating analytics. And when it comes sa kanyang design, mas ipiprefer ko talaga all the way ang design ng Tecno Spark Go 2 compare sa Infinix Smart 10 kasi mas mukha talaga siyang iPhone 16, legit yan. And again, unbox na natin lahat ng colors din ng Tecno Spark Go 2. And so far, ang gaganda. Maganda talaga design niya, mukha siyang iPhone 16. Kaya kung naghanap kayo ng smartphone na iPhone lookalike talaga, na super duper iPhone lookalike, maganda rin i-recommend ang Tecno Spark Go 2 sa inyo. So yun mga ka-J-Vlog, again, kung interested kayo sa lahat ng mga budget smartphone na sinabi natin sa ating video, nandito lahat sila sa ating View Products. Pag clinic itong View Products na to, mariredirect kayo sa mura at bagsak presyo na Tecno Spark Go 2, Infinix Smart 10, Poco C71, Xiaomi Redmi A5, and the Oppo A5i. So, hopefully nakatulong ito, lalo-lalo na malapit na po ang sale. At happy checkout mga ka-J-Vlog. And sana ma-enjoy nyo ang inyong mga smartphone na ipapurchase ito sa ating View product. So, dyan na kayo bibili dahil up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha dito sa ating video.